Hi guys! So para sa araw na to, tuturuan ko po kayo kung paano mag-file ng funeral claim sa SSS online. Kasi ngayon, hindi mo na kailangan pumunta sa SSS branch para makapag-claim or makapag-file ng iyong funeral benefit para sa mga mahal natin sa buhay na mayapa na. So ito yung mga kailangan mo para makapag-file. So, una is, kailangan meron kang SSS login. Okay, so, mag-login ka muna sa iyong account sa portal. And then, sunod naman natin kailangan is yung proof ng SSS membership nung ating namayapa. So, pwedeng ID, pwedeng yung list ng kanilang contributions. So, basta makikita yung kanilang name and yung kanilang CRN or SSS number. And of course, kasunod yung death certificate and then yung certification from the funeral na galing sa funeraria na kayo ay gumastos ng certain amount para dun sa kanilang funeral. And ito namang isa na ito ay optional. Depende sa magiging situation. Kung kayo ay legal spouse na magkiklaim, hindi nyo na ito kailangan. But, in my case, hindi nakapangalan sa nanay ko yung certification galing sa St. Peter. So, kailangan ko ng affidavit of waiver of claims na pumapayag yung legal spouse na ako ang magkiklaim ng funeral benefit. So, ito na, i-process na natin. So, punta lang muna kayo sa SSS portal, dun sa inyong account, and then click on benefits, and then funeral claim. So, pagka-click nyo doon, ito na yung lalabas. So, make sure lang na alam niyo yung SS number or CRN number nung deceased. And then, lahat ng details ng deceased. At yung ilalagay natin dito. Hindi. I-blur mo na. So, pagkatapos, click lang yung proceed. Make sure pala na yung meron kayo nito, yung preferred disbursement account. Kasi dyan papasok yung claim ninyo. So, click lang yung proceed. And then, dito naman, lalabas yung mga files na kailangan nyong i-upload. So, yung kaninang mga requirements na pinakita ko sa inyo, kailangan meron na kayong scanned copy nun. Kasi, ang papwede nyo lang na mai-upload dito ay file format na JPEG, PNG, at saka PDF. Yun lang. So, ang kailangan nyo is proof to establish SSS membership of the deceased member. Yun yung pinakita ko kanina, either ID or list of contribution, then death certificate, proof of payment of funeral expenses, and dito, yung sa kanina, pinapaliwanag ko, if hindi kayo yung surviving legal spouse, kailangan nito. So, let's say for example, if the member is single, ang kailangan nyo is Senomar. So, kukuha muna kayo ng Senomar para yun yung i-upload ninyo. And then, if yung deceased member naman is married, ito naman, kahit alin dito. So, yung pinakita ko sa inyo kanina is yung duly notarized waiver in favor of the claimant. Affidavit of waiver of claim siya na pumapayag yung surviving legal spouse na sa inyo mapapunta yung claim or kayo ang mag-claim and mag-process. Pwede rin duly notarized affidavit as attested by two disinterested persons stating that the surviving legal spouse did not pay for the funeral expenses or cannot be located. Let's say for example, si deceased ay married pero yung asawa niya is missing in action at hindi siya ang gumastos doon sa funeral expense ng deceased. Pwede yan. So, nakanotaryo yan lahat. And then, kung wala na naman yung legal spouse, kung deceased na din, is yung death certificate of the legal spouse.
at saka including the marriage certificate ng deceased member and deceased legal spouse. So, since in my case, notarized waiver siya, so ito yung i-click ko. And then, i-upload ko dito yung files. Yan. So, pag naka-upload na lahat, may nakalagay na dyan. Check, check, check. Click nyo lang yung next. Tapos, lalabas yung summary ng pre-provide nyo na details. Check nyo lang lahat kung tama yan. And then, kung tama na lahat, click apply. So, lalabas ito. And then, just check to certify and proceed. And then, click proceed. Then, pag confirmed na, napasa na, ganito naman yung lalabas. So, maghintay na lang kayo ng email whether approved ba yung pinasa ninyo. Kasi if not, meron silang papadagdag na requirements. Pag naman okay na, maghintay na lang kayo ng pagpasok ng claim dun sa disbursement account na in-enroll nyo. So, yun lang.